Hello everyone, this is Kenny of QuentoCast. Today we are going to react kasi trending to lalo na sa sa TikTok tong mga videos itong content creator na to. So nagkakali survey siya for which I think hindi siya hindi siya tunay na kali survey kasi cut eh. So I per I guess it's genuine naman. So since malapit na yung election, no? Malapit na mag-2028, guys. And you know that we need to elect a better leader. So, ang survey niya is Sara Duterte versus Leni Robredo. Let's go ahead and watch. Alam niyo naman may bias ako. I'm a DDS. I'm proud of it. I'm solid. No one can beat that. Walang makapag to change my mind. Kasi as of now, what's going on in our country? Only Sara Duterte or ang politician or a leader na may Dutertismo or yung principle niya is aligned to Duterte, kay Digong, yun talagang iboboto ko. At kung sinong itataas na kamay ni VP Sara Duterte. So let's go ahead and watch. And we're going to answer, react tayo sa mga sinasabi nila, kung factual ba or whatever. Okay, go. Ba kami napipisil na tayo for 2028? Leni po. Pwede ko malaman kung bakit? Decent woman. Kapag naging president na si Leni, baka dun may masabi ako. Pero kasi sa ngayon po nakikita ko, wala po ako nakikitang hope. Kami na Okay, so sabi niya, she's voting for Leni Robredo kasi decente. Girl, it should be more than that. More than decente. Guys, kasi yung mga feeling elite kasi, they want to be, mahinhin. They want like, decente, mapagdasal. No, we don't need a leader like that. You see how corrupt the politicians right now, yung mga nasa House of Representatives? Kung pa-decente ka, you are weak. You will never win. Hindi mo matatanggal ang corruption or maayos ang Pilipinas or kapag basihan mo ay decenteng tao lang. No, we need a strong leader na may political will na no matter what happened, kahit gaano mang babalahura na ginagawa ng mga kalaban, no? Ay kaya yung tibagin. And I think being decente will not work with what's happening right now. Are you really sure that being decente will work? How many more than 1 trillion na yung na-corrupt sa flood control, missing ghost projects. Not only that, hindi pa natin pinag-uusapan yung transparency and accountability sa mga ayuda na pinamigay nila. Napunta ba talaga sa mga tao? How much yung napunta sa mga tao and how much kay Kong and how much kay you know who? So, do you think a decent leader will be able to make it the corrupt magbavow sa kanya? So I guess not. I'm so sorry, Iha. It's not gonna work for me and for the Duterte supporters. So next, pipisil na po tayo sa kanilang dalawa. I will vote for Leni. Pwede ko po malaman yung bakit, ma'am? From the last election, she was still the candidate that I supported with the platforms that she was promoting at the time. It really was one of the things that I liked from our candidate. Ba kami napipisil na po tayo? okay, let's go back muna sa kanang video. Okay! Yes, we're the same. Leni Robredo din ang binoto ko. I was Rosa, Robredo, and Sara. Pero kasi kung ganyan ang babasehan mo, ma'am, meaning to say, you are voting for a bare minimum leader. Sara Duterte, in-expand niya yung projects ni VP
former VP Lenny Robredo, or kay Ma'am Lenny. Yung ginawa ni Sara Duterte right now, mas pinalawak niya pa yung projects ng OVP. Like satellite offices from Luzon, Visayas, and Mindanao for the OVP office to be able to cater more Filipinos na kailangan ng help or assistance from the office, right? And yung pagti-tree planting, wala pang 6 years na achieve na nila yung more than 1 million trees na yung na-plant nila. Isn't it, amazing? So if you're voting for Lenny, ma'am, you are voting for a bare minimum leader. We all know, especially itong libreng sakay. Yes, Lenny Robredo started it, pero nag-start siyang makapag-isip ng project na yan during the pandemic only. And it's limited sa Luzon area. But the libreng sakay ni VP Sara Duterte, mas privileged nga kayo dyan sa Luzon kasi mas madaming buses dyan. But also here in Visayas and also in Mindanao. And since nag-start ang OVP ni under VP Sara Duterte, may libreng sakay. So it's about 4 years now. So, di ba? Ang ganda, ang galing. Ang galing ng projects ni VP Sara. Galing din naman yan kay Lenny Robredo. Mas pinalawak niya lang para mas malawak ang reach ng OVP. Diba? From Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, let's proceed. With the platforms that she was promoting at the time, Kahit ma'am, Ay, wait lang. baka may napipisil na po tayo. kung ano yung mga ganong klase politicians na hindi niya nakiklear. Dapat ba para maraming nangyayaring hindi magandang mga issue sa kanya na hindi niya nasasagot at hindi niya nakiklear. Dapat ba iboto natin yung ganong klase politicians na hindi man lang maisagot or hindi siya transparency kung ano yung mga dapat malaman sa kanya. Baka may Okay, so she's talking about transparency and accountability. Girl, for 4 years now, straight, naka-receive ang opisina under kay VP Sara Duterte ng unmodified opinion, meaning to say, transparent and accountable lahat ng nasa regular budget niya. Yung may notice of disallowance is about the confidential funds na nililitis ngayon sa impeachment. There is a Republic Act where hindi pwedeng ilabas or isa publiko ang confidential funds, yung mga nilalaman nito, girl. So, if I will educate you, wait lang, kasi hanapin ko yung about confidential. Kaso mawawala tong recording ko eh. Baka nandito sa, sa downloads ko. RA Republic Act. Sana yun? Eto ba? 6713? Okay, eto. Eto nga. 6713 and Section 7. Sana yun? Section 7. Section 7. Ayun. Letter C. So, eto na, girl. Sa RA 617, you can also research this, ha? So, by the way, yung Republic Act 6713, Section 7, or Prohibited Acts and Transactions. And if you scroll down, go to the letter C, disclosure and or misuse of confidential information. So, ayon dito sa batas na ito, batas ito ha, kasi RA nga, di ba? Public official and employees shall not use or divulge confidential or classified information officially known to them by reason of their office and not made available to the public, either one, to further their private interest or give undue advantage to anyone or to prejudice the public interest. So, bawal, girl. May batas na bawal ilabas
or i-divulge ni Sara Duterte ang any of confidential informations. By the way, sa Joint Circular 2015-01, may copy ang President, ang House Speaker at Senate President nitong confidential funds transaction. So if those leaders are really eager na transparency and accountability, why not? Diba si Martin Romualdez nga, kalaban na kalaban, hate na hate niya si Sara Duterte. Bakit ayaw niyang i-divulge? Because they are committing a violation dito sa batas na to. Okay? So, na-educate na kita. Dapat bright ka na, ha? Okay, next. Pipisil na po tayo. Sa taas sa akin. Pwede ko malaman kung bakit, ma'am. Duterte kasi yung pro-Duterte ako. Wait pa. Oh, ayan. So, si ate, mahihain siya, no? Kay Sara Duterte daw siya. Alam nyo, madaming Duterte supporters that are just hiding because they are afraid. Maybe they're a business owner or an artist, a vlogger, or, you know, kasi kami mga nag-react about politics. Hindi kami takot ma-cancel. Bakit cancel nyo? Nasa 300 nga lang yung followers ko. Dito sa YouTube, by recording this, nasa 300 lang yung followers ko. So, ayun. So, there are Duterte supporters na chill lang. No? Ayan. So, next tayo. Kami napipisil na po tayo. Sa pink. Kay Mayor Lenny po. Pwede ko ba malaman kung bakit po? Based kasi sa mga track records naman din niya. Kumbaga, kumpiyansa naman din ako eh. Baka po may napipisil na po tayo. Okay, based sa track record niya, parang the same din dun sa first na sinabi ko or nireactan ko. So far, wala silang naibigay na pwede natin search na, na ito talaga, may libreng sakay, yung any of projects ni Lenny Robredo na nagawa niya. Kahit ma-mention niya lang yung burial assistance. Diba? Akala ko ba bakit mas well-informed kami mga DDS compared sa mga kakampinks about Lenny Robredo projects? Kay Miss Lenny po. Pwede ko ba malaman kung bakit po? Better service din kasi napoprovide sa people. Saka genuine in helping other people. People person talaga siya. May napipisil. No, I'm so sorry. Siguro people in Luzon, I'm so sorry ha. Kasi the OVP under Lenny Robredo is, yes, nagpunta siya sa other places, but I'm just gonna be realistic here. Manila-centric yung OVP dati. Unlike ngayon under VP Sara Duterte na ramdam talaga ng mga tao from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, I'm gonna disagree with you, ma'am. Kung sino ka man, if makikita mo ng video na to, no. Mali ka po. Okay, next. Pisil na po ba tayo sa kanilang dalawa? Lenny all the way. Pwede ko malaman kung bakit. She's, I guess, the lesser evil. Baka may Lesser evil. I'm so sorry. For me, if you are kasama ka ng Liberal Party and back up by Makabayan Bloc and tuta ka ng mga kano, mas evil ka pa sa evil. Mga second ka. I mean, pantay kayo ng Marcos. Pinagsasabi mo, sir, lesser evil ka, Dren. napipisil na tayo sa kanilang dalawa. Kayo, ma'am. Kay Lenny. Lenny, pwede ko malaman kung bakit. Kababayan ko po siya sa Bicol. Baka may napipisil na po tayo. Kababayan niya sa Bicol, which by the way, the Bicol region only contributed 0.5% sa GDP ng Pilipinas. So, if Bicol will not exist at all, maggagana pa din ang pondo ng ekonomiya ng Pilipinas. So, you don't matter at all. Charot! Okay, next. Yung isa naman, undecided pa siya. Feeling ko ang iboboto niya si Tulfo. Okay, next. Sa kanilang dalawa. Lenny po. Pwede ko po malaman kung bakit po. Maganda kasi yung platform niya last election, so parang tumatak yun sa akin. Baka may
No! Alam nyo, walang platform sila ni Robredo. Walang difference. Pero ano, alam nyo, yung presidency ni Marcos ngayon, ito din yung mangyayari if sila ni Robredo yung nanalo. It's gonna be the same. So right now, you need to be thankful kay Marcos kasi ginawa niya yung platform if meron man nila ni Robredo. I disagree with you, Nyam. Next. Napipisil na po tayo. Siyempre si Lenny. Pwede ko ba malaman kung bakit po? Kasi dun sa previous na election din, sobrang laking sayang. Sana this 2028. Ay, okay. Next. Wala pa ring substance. So far, wala ko na, narinig na specific platform na gusto nila ni Kuno. Kahit nung election man lang, na i-mention man lang nila. Kasi itong channel na to, yung KRTV main, this is a Dilawan na vlogger. I hope, I'm from Manila, so I can also do this. Kasi if I'm gonna do an interview here in Davao City, my gosh, for sure, Duterte yung mananalo. Kami napipisil na po tayo sa kanilang dalawa. Meron kasi siyang nalatag na platform before na mas may chance mag-improve yung country natin sa pamumuno niya kaysa kay Sara. What platform? Girl, if you are going to answer, you need to be specific. What kind of platform? Like, meron ba siyang introduce on how to resolve the geopolitics conflict dyan sa West Philippine Sea, kung anong gagawin? What platform? Paano niya ma-ease yung kagutuman, mga unemployment, encourage businessmen? Is she going to sell some parts of our island? Because if you will remember, 1,000 something na lang daw yung island. So, kawawa naman kami sa Mindanao, girl. So, wala pa ring nabibigay na specific platform ang mga fellow kakampings natin. Akala ko ba matatalino to mga to? Bakit wala mga substance na nagsasabi niyo? Puro motherhood pa din. Napipisil na po tayo. Kay Mayor Lenny po. Pwede ko malaman kung bakit. Bakit? Bicolana ako eh. Yan lang po. Sa amin, The same Bicolana. Wala pa rin substance. napipisil na po tayo sa kanila. Lenny po. Pwede ko malaman kung bakit po. Since 2022, Lenny supporter po ako. And sana po this time, siya na po talaga yung mapili ng For Wala pa din. Okay, sana kasi estudyante. Feeling ko estudyante si ate. Pero wala pa din na wala pa rin substance. Motherhood pa din. At home, parang ganyan. Pag magdedebate. Ano na? 2028, sa kanilang dalawa lang. Shy type, pero me, I'm Len. Lahat po kayo. Pwede, okay na yun. Baka may napipisil na tayo. Yun lang? Pwede ko Yun lang? mamalaman kung bakit po. Tingin ko mas makakatulong siya sa Pilipinas. Kasi masyado pong yung pag-iisip ni VP sa akin, medyo tagin. Paano? Paano siya makakatulong? Ano yung best na gawa niya? If nahirapan nga siya, patakbuhin yung Naga City, paano pa yung Pilipinas? Magprepresidente siya na hindi niya pa nga na-resolve yung mga problems ng Naga. VP Sara Duterte, mayroon ng mga nagawa here in Davao City. That's the reason why she is perfect to go in national. May napatunayan ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte here in Davao City. Kaya she's more fit and more capable to be our president sa 2028. And sa stable mind, my gosh, dahil lang ba nagtantrum si Sara? It's a human it's a human thing. It's a normal. Kahit ikaw ba? Hindi ka bigyan ng baon for a month or panggala mo or Gen Z ngayon or Gen Alpha, ilayo yung phone mo. Di ka ba magtatantrum? Siguro nga wala pang 1 minute, iyak ka na boy. Next.
Baka may napipisil na tayo. Is Lenny po. Pwede ko malaman kung bakit po. Siguro po sa 2028 po siguro need naman po na mabago po yung takbo po nung Philippines. Baka may napipisil. Oh my God. Again, wala pa ring substance. And the same answer. Provide us a platform, a specific platform. Hey gosh. Pisil na po tayo sa kanilang dalawa. Bicol ako eh. Bicol ka rin eh. Di Lenny. Pwede ko malaman kung bakit po, sir. Ang alam ko lang, di ko rap eh. Baka may napipisil. Di ko rap. Yun nakita yung mga notice of disallowance niya. You know, ito mga taong talaga to, they are very selective, no? Ito din kasing media yung may kasalanan eh. Hindi binabalita yung yung issues na Lenny. Pero poor hype lang sa Duterte. Pero we Duterte supporters, no! Kayo na lang hindi. I think you need to check the core reports from lalo na sa 2019. Okay, go next. Pisil na po tayo sa kanila for 2028 election. Duterte. Kayo po, ma'am. Duterte. Pwede ko po malaman kung bakit po. Sulit na ganda pa ako, be. Siyempre, no, nasa I think nasa BGC ba sila? Ay, Pasig Ortigas Center. So, guys, alam naman natin that mga Duterte supporters really feel discrimination, lalo na sa mga high-end area, no? Kasi, feeding madaming elite, madaming namang utang, walang pera yung iba. Nakikipasyal lang. Window shopping, feeling na agad mayaman. So, ayun. Baka may napipisil na po tayo sa kanilang dalawa. Pwede ko po malaman kung bakit, ma'am. Si Lenny po, kahit hindi siya nanalo as president, mas madami po siyang mga natutulungan tapos maganda po talaga yung program niya. Okay, na-explain ko na din to kanina. Wala man siya nabigay na specific program, no? Baka may napipisil na po tayo for 2028. Go with Lenny. Pwede ko po malaman kung bakit po. Sa nakikita ko online yung sa good governance niya compared kay Bicol, parang almost same sila eh. So, I'll go with Lenny talaga. Oh my gosh. I'm sorry ha. Sorry to say. Vico is innovative kahit I also don't like Vico. So, if I'm going to choose Vico or Lenny, I'm going to choose Vico Soto. So, ayan no. Overall, this video is very selective. I know the narrative of this video is to sway people na to create a narrative na mas malakas sila na Robredo and just gaining momentum, but in reality, Duterte pa rin talaga ang malakas sa Pilipinas. Lalo na sa ginawa ni Leni Robredo na pakikigsanib pwersa sa Marcos, mas dapat nga siyang kadirihan ng mga campings, no? Because imagine, sinabihan mong sinungaling and yet right now, you are sanib pwersa ka na. You're working with an enemy na you know kakampings that Marcos is corrupt. And right now, napatunayan ng mga Duterte supporters and the Duterte, so lumayo sila. Now, mas worst kayo kasi alam nyo nang corrupt ang administration na to. And yet, ngayon, kayo nakipagsanib puwersa. So, kung sino yung mas worst, either yung bumoto or mga hindi mo bumoto, pero nakipag-anib puwersa, kayo yung mga worst Filipino at all. So, I think you need to educate yourself, not the DDS. Kasi, if may moral MM, may mas moral pa ang mga DDS because ayaw nila sa corrupt. Ayaw namin sa corrupt. Ayaw namin sa magnanakaw. And kaya umalis ang Duterte sa administration dahil corrupt. With all the issues right now and scandals. Ayun lang. So,
let's wait for another video, no? Maghanap pa tayo ng mga viral videos online. We're going to react this. So if you like contents like this, some explanation reactions, you may follow, you may like. Para naman, no? Madagdagan naman yung mga followers ko. 300 pa lang ako dito sa YouTube. I'm gonna focus in YouTube because my TikTok account as well as my Facebook account, it's being ni-report siya kasi it's also gaining a momentum. It's gaining, following and gaining attraction. So, ayun. So, please naman. YouTube muna tayo. Okay, yun lang. Bye-bye.